Ano man ang ating mga pangit, hindi magaganda, nakalulungkot na mga karanasan, iyak mo lang, pero piliin mong maging masaya na naman. Sapagkat yung kalungkutang yan, hindi meant na habang buhay nating pagdusahan. Ang problema dapat dinadaanan, hindi tinatambayan. Sa ating narinig na mabuting balita na hindi naman ganong kahabaan, 7 beses yatang naulit ang mga salita o ang phrase na kaunting panahon na lamang. Sa palagay ko ay maliwanag na mensahes mismo ng ating Diyos na siyang may likha sa atin. Huwag natin kakalimutan na ang lahat ng bagay sa mundong ito, gaano man kaganda, gaano man katibay, gaano man kalakas, gaano man katindi, gaano man kamakapangyarihan, lilipas din, magbabago din, mawawala din, kaunting panahon na lamang din. I-categorize natin sa 2 na lang, sa mga masasaya nating karanasan, sa mga malulungkot nating karanasan, sa magaganda nating karanasan, sa mga pangit nating karanasan, sa mga sinasabi nating blessings, at sa mga sinasabi nating sufferings or problems. Ang una yung sa magaganda, yung sinasabi nating mga blessings, yung mga moments ng ating kaligayahan. Ito ay kaunting panahon na din lang. Halimbawa dyan, yung mga ine-enjoy nating magaganda, magandang pangangatawan, magandang kalusugan, talento na sa atin ay hinahangaan, posisyon o kapangyarihan na ating iniingatan, lahat ng yan ay kaunting panahon na lang. Kahit nga ang isang buong pamilya, hindi man masira dahil sa problema o dahil sa pagiging pasaway ng isang miyembro ng pamilya, again, ito pa rin ay kaunting panahon na lang. Dahil darating at darating ang pagkakataon ng kamatayan. Kaya't kahit ang isang masaya at ideal na pamilya ay kaunting panahon na lamang. Kaya anuman ang mga magagandang karanasan, katangian, bagay na meron tayo, enjoy it, savor it, love it, be grateful to God for it, but do not hold on to it tightly. Sapagkat hindi habang buhay, ito ay mananatili sa atin. Sa mga nanonood dito, lalo na ngayon ng NBA, I'm sure familiar kayo sa 3 players na ito. Si LeBron James ng Lakers, si Stephen Curry ng Golden State, at si Kevin Durant ng Suns. Mga NBA superstars yan. Malalakas yan, magagaling yan, maabilidad yan. Malalaking mga pangalan ang mga yan. Sa galing nila, sa leadership nila, bibihirang magmintes ang kanilang kupunan na makarating sa finals. Ngayon, kahit playoffs na lang, second round of playoffs, wale! Nasaan sila? Nasa Boracay. Ibig sabihin, nagbabakasyon na kasi hindi na sila kasama sa mga pinag-uusapan. Sabihin mo malas, sabihin mo mahina ang kupunan nila. I don't think so. Pag magaling ka, magaling ka. At malalakas din naman ang mga kakampi nila. It's just that mga fans ni LeBron James, tanggapin na lang din natin ng katotohanan. Tumatanda rin kahit hindi kalabaw. Ang tao tumatanda din. Bumabagal din, humihina din. At yan ang nangyari sa kanila ng mga iniidolo natin. In fact, si LeBron James, alam po ninyo, gumagasa si LeBron ng milyong-milyong dolyar para i-condition lang ang kanyang katawan. Para ma-refresh uli, para malakas uli after game. Conditioning lang ng katawan. At nakita naman natin ang resulta. Kahit may edad na, malakas pa rin siya, pero hindi na katulad ng dati. Meron lang mas malakas kesa sa kanya. Kaya pupwedeng yung conditioning ng kanyang katawan, may epekto kahit pa, pero pinababagal lamang nito ang paghina. Hindi mape-prevent yan. Ganon ang buhay. Kaya anuman ang ating mga magagandang karanasan, enjoy mo lang. Pero wag nating pakayakapin sapagkat hindi ito meant na manatili sa atin habang panahon. People change, relationships change, things change. Anything and anyone is just a little while. Kaunting panahon lang. We can believe with great fierceness
that this is not true, but it is. I-deny man natin ito ay totoo. Katotohanan ng buhay na dapat nating tanggapin, sapagkat kung hindi, malulungkot at malulungkot na lang tayo. Ang sa Azarhan, malungkot man tayo. Sinasabi rin sa atin ng ating Panginoon na ang kalungkutan ay ganun din, katulad ng kaligayahan. Kaunting panahon lang. Actually, higit pa sa kaligayahan, ito ang mas pinatutungkulan sa ating Ebanghelyong napakinggan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, matitigib kayo ng kalungkutan, ngunit ito ay magiging kagalakan. Kaya anuman ang ating mga pangit, hindi magaganda, nakalulungkot na mga karanasan, iyak mo lang, pero piliin mong maging masaya na naman. Sapagkat yung kalungkutang yan, hindi meant na habang buhay nating pagdusahan. Ang Diyos ay hindi papayag na ganyan. Sino bang magulang ang matutuwa na hindi masaya ang kanyang anak? Much more, sinong magulang ang magnanais na laging umiiyak ang kanyang anak? Bawat araw ay biyaya. Pwedeng may mawala, may nawawala, pero hindi tayo iiwanan ng Diyos na walang-wala at nakatunganga. Meron siyang ipapalit, meron siyang ititira. Hindi man kasing ganda, kasing halaga nung dati, ang mahalaga, mayroong ititira. May dahilan, kapatid, upang tayo ay muling ngumiti, tumawa, at sumaya. Kaya't ang malungkot tayo sa ilang mga pagkakataon, sa loob ng ilang panahon, natural yun. Pero kung malulungkot tayo sa loob ng maraming taon, choice mo na yon, ginumusto mo na yon, at huwag mong sisisihin para doon ang Panginoon. Sabi nga nila, ang problema dapat dinadaanan, hindi tinatambayan. At gaya ng lagi kong sinasabi, ano man ang ating mga pangit na experiences, just feel it, but do not feed it. Ramdamin mo lang, sapagkat ang damdamin ay nagbabago, magbabago din ang kalungkutan mo, magiging masaya ka rin. Basta ramdamin mo lang at wag mong pakakanin o ibig sabihin, wag mong aalagaan, wag mong hayaang manatili ng matagal na matagal sa iyong kalooban. Walang mangyayari sa ating maganda o mabuti kapag ganyan. Hindi natin makikita ang araw-araw na biyaya na binibigay sa atin ng may kapal. Narinig po natin sa ating unang pagbasa kung paanong sina Aquila at Priscilla ay ganyan. Ang mag-asawang ito ay galing ng Italia. Doon sila nakatira, doon ang hanap buhay nila. Aba, biglang dineklara ng isang emperador na paalisin ang mga Hudyo at doon ay nakasama sila. Napakahirap nun para sa mag-asawa, nandun ang buhay nila. Dahil pa nilang nasunugan. Kasi pinaalis na lang sila basta. At nandoon ay kinabubuhay nila. Nandun ang mga taong kakilala nila. Masakit, mahirap, pero tinanggap nila. Nag-move on, pumunta ng Corinto. At dito sa Corinto, mas naging maunlad at makahulugan ang buhay nila. Naging mga misyonero pa sila. Ganon din ang ginawa ni San Pablo. Nangangaral lang naman siya. Aba, itinakwil siya, pinagtabuyan siya. Muntik pa siyang saktan ng kanyang mga kapwa Hudyo. Masakit yun. Mahirap, pero tinanggap niya. Sino ngayon ang mag-aakala na ito ang magiging daan upang mas makapagpahayag siya ng Ebanghelyo sa iba? Lalong-lalo na sa mga pagano. Kung sina Priscilla, Aquila at Pablo ay masyadong nagpa-apekto sa mga pangit na karanasan nila, hindi sila sana nakaranas ng mas masaya at mas makahulugang buhay na inilalaan pala na ng Panginoon para sa kanila. Hindi sana nag-turn ang kanilang kalungkutan sa kagalakan. Kaya sana, kapatid, ito yung mensahe na angkinin natin ngayon. Ano man ang nararanasan nating kalungkutan ngayon o pagdating ng panahon, tandaan natin lagi na ito'y sandali lamang, kaunting panahon lang. In fact, kahit nga buong buhay natin, makaranas tayo ng problema at pagsubok. Ano na lang ang buhay na ito na pansamantala kumpara sa kabilang buhay na eternity o walang hanggan talaga. Basta ang lagi nating iisipin, bawat problema,
may nakalaan na grasya. Huwag tayong magpapako sa kalungkutan. Masama yan. Sabi ko nga, choice na natin yan. Paggamit yan ng kalayaan sa pangit na paraan, sapagkat gusto kang sumaya pa rin ng Panginoon habang nabubuhay ka sa mundong ito. Pero ayaw mo na, pinipili mo na, sa kwarto ka na lang, ayaw mo nang lumabas, ayaw mo nang makipagkaibigan, ayaw mo nang magtiwala, ayaw mo nang magmahal, ayaw mo nang magsimba. Ay, nako. Kaya nga, napakalaking kasalanan ng pagpapakamatay. Kasi ayaw ka pang kunin ng Panginoon, kinikitil mo na ang iyong buhay. Kung bakit ayaw ka pang kunin ng Panginoon, sa kabila ng problema mo, hindi para patuloy kang mamroblema, kundi may nakikita siya na biyaya pagkatapos ng problema. Huwag tayong papako sa kalungkutan. At lalong huwag natin sisihin ang Panginoon sa ating mga naranasang kalungkutan. Because for all we know, hindi siya ang dahilan ng mga kalungkutan yan. Huwag natin siyang sisihin para dyan. At kahit na hindi siya ang dahilan, yes, I assure you na may ginagawa siyang paraan upang ang sinasabi niya sa atin sa Ebanghelyo ngayon ay mabigyan niya sa atin ng katuparan na anumang problema yan, kaunting panahon lang yan. Sino bang magulang? At lalong-lalo na, anong klaseng Diyos ang meron tayo? Sadista na natutuwa kapag tayo namumroblema, umiiyak, nagdurusa? Hindi siya ganon. Hindi ka nga ganon sa anak mo. Ang Diyos magiging ganon? Come on. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sa halip, lagi nating iisipin, anumang problema ang nararanasan ko, kaunting panahon lamang ito kay Kristo. Maliwanag ang sabi ni San Pedro sa 2 Pedro 3:8, mga minamahal, huwag niyong kakalimutan na sa Panginoon, ang 1,000 taon ay isang araw lang para sa Panginoon. Kaya huwag tayong mainip. Isang itlap lang pwedeng ayusin ng Panginoon ang lahat sa ating buhay. Sa ating karanasan, pwede pa tayong magduda kapag sinabi ng ating kapwa, konti na lang, sandali na lang, 5 minutes. Akaw. Minsan, nadadala kang magtiwala. Kasi yung 5 minutes, 5 hours and 5 minutes pala. Kasi ang tao pwedeng magkamali ng panansya at pwede ring manloko. Hindi pala niya kaya. Pero hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, kayang-kaya niyang tansyahin. Alam niya kung hanggang kailan lang talaga. At dahil may kakayanan siya na gawing ang ating problemang naranasan ay maging kaunting panahon na lang. Anumang pagdurusa ay bumibigat. Anumang paghihirap ay bumibigat kapag tayo'y natatagalan. Kapag iniisip natin na parang ito'y walang katapusan. So that's it. Lagi nating isipin na mayroong katapusan at ang Panginoon mismo na hindi po pwedeng magkamali ang madloko. Ang nagsabi sa atin, yan ay kaunting panahon na lang. Maaayos din ang lahat. Magiging maganda rin ang lahat in His way, in His time. Amen.